Magandang gabi, mga kababayan. Si Mang Jis na naman uli. As usual, paki-subscribe, paki-pindot ng button para sa mga panibagong topic na naman na pag-uusapan. At sa comment section, huwag kalimutan. Oo nga pala, bago natin umpisahan, mag-joke time na muna ako. Kasi sinabi ko na tuwing may appearance ako, mag-joke muna tayo para pampalakas lang ng loob. Okay, bisan ko na. Isang araw, sa science department nila Johnny, experiment. Bali may 4 siyang classmate ng grupo at panglima si Johnny. Ang kanilang napiling eksperimento yan ay palaka. Ngayon, umpisa na. Sabi ni Johnny, hawakan ng palaka. Okay na, Johnny. Putulin ng isang paa ng palaka. Naputol na, Johnny. Sige, lagapag nyo. Sabihin talon. Tumalon ng palaka. Hawakan uli. Putulin uli ang isang paa. Dalawa ng paa ng palaka ang wala. Ilapag nyo uli sa ating platform. Talon. Talon. Parang may alam mong palaka, tumalon agad. Okay, hawakan nyo ulit, baka makawala. Wala ng paa ang palaka. Hawakan nyo ang isang kamay. Putulin nyo. Ilapag nyo ulit. Talon. Tumalon ulit ang palaka. Ngisi-ngisi si Johnny at ang mga kanyang kagrupo. Ibig sabihin na satisfied na okay pala. Okay pa rin kahit naputulan. Ngayon, ang panghuli, ang isang paa na lang ng palaka, ayaw natira. Hawakan nyo uli, putulin niya. Sa makatwid, 4 na ang naputol, 2 paa, 2 kamay. Talon! Ngisi pa rin sila dyan at ang kanyang mga kagrupo na classmate. Talon! Nakatatlong sabi na ng talon, hindi tumalon yung palaka, nakatingin lang sa kanila. Kaunting katahimikan, nagtaka sila. Sa isip nila, bakit kaya hindi tumalon? Isa lang ang nasa isip nila ay nagkatinginan sila sa sa sarili nila. Ngumisi na naman uli si Johnny. Nagtaka yung mga classmate niya. Ano kaya ibig sabihin ni Johnny? Classmate, lagay niyo conclusion. Sabi ng mga classmate, meron ka namang conclusion Johnny? Ko naman, kadali lang yan. Ano yun Johnny? Sige, lagay mo. Na pag pinutulan pala natin ng 2 paa at 2 kamay yung palaka, ay naging bingi. Titawanan lahat. Oo nga Ay mga tanga talaga sila. Sabi ng ating nagkukwento. Tawanan. Okay. Joke time is finished. Dito na tayo sa topic natin sa presidential. Nakaraan si Lini Mami Lugaw ang aking topic. Lini Robredo Lugaw Mami Leni. Ngayon naman si Tulonggis Itneb Francisco Isko Dumagoso Moreno ang masigasig na mayor ng Maynila. Alam naman natin si Isko, ang political career niya, direct to the point na tayo. Parang siya, balingbing kung sa hindi lang parang balingbing talaga. Anong ginawa niya dati para siya makilala? Maliban sa showbiz, siyempre dumikit siya sa may mga lalong sasandalan niya. Kumbaga sitting parang nakasandal sa pader. Una siya kay Mayor Lim, di ba? Ginawa siyang vice mayor, nag-mayor si Lim. Hindi nagtagal, medyo alam niya nang wala na si Lim. May plano siyang maging mayor. Tinira na naman niya. Siyempre plano niya yun sa karir niya Ngayon, nagtagumpay yata siya halos magkaanuhan niya sila, magmurahan. Nagsisiyan pa nga sila, di ba? Na dyaryo yan o na radyo, na TV. Pangalawa na naman si Estrada, ganun pa rin. Halos amoy-amoyin niya siguro yung puwet ni Estrada para lang kasi siyempre pangmasa si Erap Ngayon, nangyari na tagumpay na naman siya. Alam mo naman yung mga diskarte ni Kaisko. Hindi yan baga sa traitor yan tinira na naman si Estrada, di ba? Nag-aaway sila. Sa mga tuwid,
nagtagumpay na naman siya. Ngayon naman ito, di ba, nagtakbo ng senador. Dahil siyempre may kilala siguro yung mama at medyo may pira na. Siyempre nakailang term na eh. Siyempre, kasama na rin yung mga nagsusupport sa kanya na mga businessman siguro. Kasi hindi mo naman makuha yung pagsarili mo lang pag wala kang makinaryas dyan o kaya kakampi sa mga... Siyempre, alam na pagka sa Maynila, sentro ng kalakal dati yan. Siyempre, medyo mapira dyan. Kaya mga negosyante, parang tumataya din yan sa mga manok. Pag nanalo, alam na may balik yan. Ngayon, tumakbo ang senador. Siyempre, sobrang ambisyoso. Di natalo kasi kulang. Hindi naman yan sa Maynila lang eh. Nationwide yan ang senator. Kaya siguro, wala talaga dahil... Siyempre, ang mga iba naman, hindi naman lahat ignorante. Siyempre, alam naman hilaw na hilaw. Siyempre, kaya sabi ko, nasa era tayo ng intelligenteng tao ngayon. Halos sa mga tao ngayon, may alam na, social media. Ngayon, ito na. Tumira na naman siya sa sa administrasyon Duterte. Nung una, okay na okay, puring-puring niya si Digong. Siyempre medyo alam mo naman na hindi siya siguro masyadong frontman, hindi ka guys sa banda na frontman na medyo ikaw ang sikat. Pero nag-isip siguro siya parang hindi basta-basta to si Duterte kasi ang nito pangmasa talagang patriotic sabihin natin patriotic si Digong. Ito mga sila isko, trapo yan kung ang kanilang inisip yan, sarili. At ang kanilang siyempre sabihin na natin, kaya nga sa politika ka, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Siyempre, yung power, money, at fame, mga ganun na lang yun Kaya gawin mo ng yan, pabalik-balik ka na lang yan. Yan ang yung bread and butter. Kunting laway-laway na maserbisyo, ganyan. Lalo ngayon, sisikat ka dahil mayroon kang sariling vlogger, mayroon kang mga influencer dyan. Siyempre may ka pa, dahil dati kang artista, medyo may connection ka pa sa mga mainstream media, mga hindi na pinagkatiwalaan ba. Ngayon, si Isko, nag-mission talaga ng presidente. Dahil siyempre, yun na siguro ang sabi niya, naniwala din siya sa sarili niya siyempre, kadikit din siya ni Joma Sison, di ba? Marami, siguro yun na, napag-usapan din nila na tumakbo ka ngayon na. Kasi baka masapawan ka, medyo sikat-sikat ka na May isip nila yon. Ngayon, siyempre, nagtakbo. Nung una nga sabi ko, di binatikos siya gipurin niya si Duterte. Ngayon, pang bandang huli, binatikos niya. Abot pa nga hanggang ayuda, hindi na sila pinahawakan dahil walang kwenta Yung sa sarili. Sabihin, alam niya, hindi niya na mauto si Duterte. Dahil yung tao ay makamasa talaga, makabayan. Hindi kagaya sa mga dilawan na mga kakampigs ngayon tawag nila na ang mga amo nila, mga demonyo yan, mga Aquino, pati mga galamay nasa pwesto nandyan pa, mga salot yan Kaya nga tayo nagkahirap-hirap ng mahigit 30 years ngayon na umpisa na ni Digong, hindi nila matanggap yon. Kaya nga ngayon ang nangyari ito. Kaya si Isko parang siyempre may sarili ding mundo. Kaya ito siya ngayon. Nung natunog, siyempre alam na natin na in-endorse ni Duterte si Bongo. Siyempre mama, nagtatrabaho. Pero siyempre hindi pa, alam naman natin na pag presidente, hindi yan basta-basta. Sabi nga, God-given yan destiny, kumbaga sa destiny nga ngayon kasi may social media. Dati hindi destiny yon. Kingmaker kasi meron, mga ABCBN, mga kung anong mainstream media, dyaryo, radyo. Ngayon talagang destiny na kasi may social media. Ibig sabihin, alam na ng tao kung sino ang may magandang track record. Hindi yung puro daldal lang yung mga dilawan, mga puro ba, magaling sila magtalumpati. English, Tagalog man. Talagang nagre-research yan sila. May mga advisor yan sila na magaling sa mga talumpati. Kaya naluloko ang taong bayan. Ngayon hindi na. Track record na, yung performance level na ang binabasihan. Ngayon ito si Isko, naisip niya siguro, okay na sa akin, medyo sikat-sikat na ako baka dito tayo papalarin sa presidente. Lalo pa lang hindi siya matanggap, hindi ka natanggap pagka senador, presidente pa. Matindi rin ang ambisyon nito Ngayon, ang nag-focus siya siguro dahil sabi niya, kaya maraming nang sulsul Siyempre, kasama din ng mga oligarko na din sa Maynila, mga negosyante,
na tumakbo ka, baka sakali bigyan ka namin ng, siyempre sabihin na natin, hindi natin naman sabihin na atin opinion lang to, yung mga budget dyan sa pagkampanya. Kasi kung sarili mo lang yan, manghinayang ka. Kasi ang panguluhan, nationwide nga, laki-laki ng gastos dyan. Ngayon, siyempre, hindi natuloy si Bungo, kumambyo na naman siya, ano naman siya, puri-puri kay Duterte, hindi niya naman mauto kasi itong mama. Medyo nang uuto to si Isko tapos titirahin niya yan. Booking na yung kaliskis ng luko na to. Ngayon, ang mangyari na naman, ngayon lang, di ba, January 11 yata, nung nabasa ko sa mga platform, social media, o yung narinig ko at napanood ko, na tumawag, may emisaryo o may tumawag. Siguro may emisaryo na tatawag, hindi naman mag-direct yan si Isko kay Inday Sara Dahil alam niya naman, may mga dadaan ka muna, baka ang emisaryo, siyempre, si Inday Sara, hindi naman yan hipokrita na hindi tanggapin yan, ganun sila ka magalang. Alam na politika, gusto nila, pinoprovoke na nila na may lumalabas mga na-tandem na, di ba, si BBM at Inday Sara, unit team. Ang pinapalutang naman ng kanilang mga supporter ng mga bugok, isa daw, Isko at saka Sara. Sila lang yan nag-i-imagine. Kaya nga sabi ko, malabo kasi si Isko, butterfly yan, para ba kung saan. Alam mo naman kung saan hindi mapakalian. Ang problema, sinusuka na rin yan siya, kasi alam mo naman, ang track record niya talaga makalkal yan. Sabi ko nga, nag-clearing, pala-pala ng basura kasi galing daw siya ng basurahan, pero malamang mapunta rin siya sa basurahan balik. Pero hindi yan kagaya na basura na talaga dahil saka politika lang niya, karir yan, pero sa estado sa buhay, hindi na basura yan. Mayaman na yan Siyempre, dyan talaga siyang nagka-bread and butter talaga. Ngayon, sabi niya, ganyan, siyempre hindi mo masisin tao na niniwala. Sabi ko nga, nagpintura lang ng Lagos Nilad, ng mga underpass dyan na pagandahin, okay na sa kanya, palang clean and beautification drive, okay na. Yun ang niya, okay na to. Tapos, kunyari, napuri-puri lang, naman ang tumaas yung hangin sa ulo, kaya nagpatakbo ng presidente. Maynila nga, wala pa yata sa kalagitnaan siya o ilang taon na. Hindi nga maayos-ayos yan. Ipakita lang yan na na-clear. Mamaya balik na naman yung mga vendors. Meron na naman yan. Hindi abutin yan. Kung sabihin na natin buwan, balik na naman yan. Yan naman ang kalakaran Kasi ang mga tao naman kailangan maghanap buhay. Alam mo naman na wala naman permanente. Kaya tanggap na ng sosyedad yan. Ngayon, siyempre, yun ang style niya. May tinusos up ng mga vlogger, ng mga advisor na ganito. At siyempre may pira na, may mga budget na rin siguro sa mga malaking negosyante, kaya tuloy na siya sa pagka-presidente. Pero yung mga ginagawa niya, paninira, parang si Lugaw Lini, pangalawa niya siya kay Lugaw Lini, pangatlo si Pacquiao Ngayon si Isko, ito na. Sabi ko nga sa Maynila, matagal ako dyan dahil unang-una, doon ako namimilis Divisoria, kung saan-saan, sa Raon, Quiapo, kung ano-anong paninda. Kaya makikita mo talaga kung anong araw-araw na buhay dyan. Kaya ngayon, ayun na nga, naman siya kay Sara, tinapat na kaagad siya ni Inday Sara na yung magalang pa rin na, pero siyempre sa totoo lang, pagka siguro, anong klaseng tao yan? Siguro sabihin naman ni Sara, anong klaseng tao to si Isko man? Na purihin yung tatay ko, pati ako binira din. Tapos magpunta na naman kaya mga ganun sila kabugok ba? Mga utak talaga ipis. Kaya nga sabi ko, hindi na sila uobra niyan ngayon. Hindi, noon lang yun. Ngayon, siguro, kaya hindi umobrang paninira, dahil wala naman talagang sisirain, dahil lalo silang nababaon. Ngayon, kulilat nga yata, o ano pa. Ngayon, sabi niya, yung tinanggihan siya ni Inday Sara, sabi niya, may salita ako na, bago ka kasi dapat magpili ng yung running mate, dapat, pati yung kaluluwa mo, i-search mo talaga yan kasi siyempre pag tandem dapat may hatak din yung katandem mo. Pinili nga si Willie Ong, medyo 10 million din yung subscriber ngayon, kawawa kasi parang
siyempre natalikuran dahil siguro alam naman ng tao na si Willie Ong hindi pwede talaga sa Vice President. Matagal na dapat kung ako kay Willie Ong noon, nasilaw lang kasi siya eh. Kung ako sa kanya, gusto niya man talaga magserbisyo, okay naman na tao, yun kaso mali lang ang ginawa niya. Dahil nagtandem siya sa Vice President, na alam na naman niyang, kung wala siyang advisor, dapat ikukonsulta muna niya sa mga subscriber niya. Nauto siya ni Isko dapat ang track record ni Isko, tinitingnan niya na ano yan, grabe yan ka, ilaglag ka yan, laglagiro na tao yan eh. Ngayon kawawa siya kasi, kung sa senatorial siguro baka lumusot siya, kasi nung nakaraan, malapit na siya eh, pang 13 yata o 14, hindi ko nagkakamali. Kaya sayang si Doc Willie, sira siya ngayon, dahil hindi niya na pwedeng babaguhin yan, dahil alam na natin si Sara talaga, ano siya eh, ilang paso lang siya. Kahit si Soto nga siguro matalo siya kay Soto. Kaya dapat si Doc Willie nag-isip-isip, iwan ko. Nasilaw din yata dapat hindi ganoon. Ngayon wala, sigurado ka sa kangkungan ka din pupulutin. Kaya mali kasing decision, sinabihan ka na nga na si Isko mag-ingat ka diyan dahil si Isko traidor yan, grabe maglaro yan. Yan mga ginagawa niya sa mga dati niyang kakampi na naging nilaglag niya eh. Ngayon, ito na siya. May bagong ano na naman na pakinggan ko kanina na interview ni Mike Abbey at sa ano siya, hindi ko nagkakamali si anak ba ito ni Mel Lopez, si Attorney Alex Lopez. Ewan ko kung may politika din siya na ngayon ba, hindi natin alam kung nagdaan ng councilor yan sa bayan o sa barangay. Yun na nga mga Lopez, siyempre medyo may mga din yan, may mga bread din ng politiko yan eh. Kaya sabi nga niya, bago daw 1999 yata yun, ang pira daw ng Maynila 1.2 billion cash yan sa bangko. Siguro siyempre bakit alam niya, siyempre meron yan mga papilis, dokumento dyan. Ngayon nung i-pass forward natin, ito na ang pinag-usapan ngayon 15 billion ang utang ng Maynila. Ngayon, ang tanong, kaya nga itong mainit ngayon ang tanong, di ba si Isko batikos ng corruption, ng kung ano-ano, mga palpak na mga vaccine daw, samantalang okay na ngayon, itong mga lintek na mga politiko na yan, kaya magaling yan sa daldal ba, kaya nga ito, mga luko-luko. Kaya nga sabi ko, akala ng iba si Isko okay. Ayan nakalkal na yung baho niya. So, kaya pag sa basurahan ka galing, kailangan siguraduhin mo ang iyong baho hindi makalkal, kasi pag basura mangangamoy talaga yan kung mga magkakamali ka ng libing diyan. Ngayon, yan na nga 15 billion. Sa DBP pa raw, dalawang narinig ko kanina na 5 billion at 10 billion. Sabihin na natin kung hindi man sa kanya, pero siya ngayon ang present Siyempre may mga iba din siguro, pero bakit ganun ang utang ng Maynila, di ba? Progresibo ang Maynila. Malaking population, malaking business diyan. Nagtaka tayo, bakit 15 billion? Andiyan na hawak ni Attorney Alex Lopez. Usap sila kanina ni Mike Abbey. Kaya ako nagtaka rin, bakit ganun? Akala mo santo na walang ginawang anomalya. Yun pala, baon na baon ng Maynila. Kawawa ito ang sumunod na na mayor. Sana kung habulin ko yan, kung ako maging mayor, talagang maghalo na ang balat sa tinalupan. Talagang habulin ko kung pwedeng ipakulong kong leche na yan kung sakali na mapatunayan kung sino man sila na buhay pa yung mga nakinabang dyan ng mga mayor dati. Ipakulong ko yan kasi corruption yan, billion yan plunder yan, walang piyansa yan kung mahatulan sila. Dapat nga kamatayan lang mga loko na yan kasi kaya nga daming lakas ng loob dahil lang ba ganyan-ganyan lang para wala ng anomalya pero hindi ngayon yan dahil may freedom FYI na tayo kaya freedom of information FOI, sorry. Kaya nga sabi ko ang pa raw ang pinag-usapan kanina, bakit daw sa panahon ng pandemic
inuna yung Manila Zoo na ang Manila Zoo hindi naman pwede puntahan yan, tsaka walang kwenta pa yan. Kaya lang una, hindi pa mapuntahan ng mga turista o kaya mga ito kasi pandemic nga. Ang rehabilitation niyan, sabi niya ni Attorney Alex Lopez, 1.7 billion. Ano nangyari doon? Hindi naman kalakihan yung Manila Zoo ah. Bakit ganun 1.7 billion? Renovation lang yan. Wala pang pagkain at mga maintenance ng mga tao dyan na sinisweldohan. At lahat dyan kung ano-anong mga kailangan, tubig, kuryente. Bakit napunta doon sa Manila Zoo? Sa madaling salita, hindi dapat talaga yon. Dapat sa pandemic talaga yon. Kasi ayuda, ganyan. Kasi kinukulang na nga yung ayuda ng gobyerno sa global na pandemic na ito. Tapos, maglaan ka pa doon sa Manila. So, hindi naman kailangan yun. Dahil hindi naman papasyalan yun. Kaya yun ang balitaktakan kanina eh. Kaya nga sinasabi natin na si Isko, ano to, ang lakas din ng loob na mangbatikos, na akala mo. Kaya puro vlogger yan eh, puro kamera yan. Akala mo naman ay walang bahid na amoy sa katawan o kaya anomalya. Ayan na. Ayan lang inaantay. Grabe kasi akala mo sobrang linis yan eh. Parang walang, ang dila niya parang walang buto ba magsalita. Booking na booking naman talaga siya kung anong pinanggagawa niya. Kaya mga kababayan, itong mga lintek ng mga trapo, wag na talaga natin to. Kaya kung pwedeng, kung kasama siya dyan sa anomalya, dapat yan mabulok talagang loko na yan sa kulungan kung sakali man. Kasi siyempre hindi naman pwedeng magbintang ka. Sabi ni Attorney Alex nga, matindi daw talaga kasi hawak niya. Hindi naman siya siguro dyan. Hindi naman pag-usapan yan kung wala talagang ebidensya. Tsaka alam naman ni Attorney Alex yan na kung wala siyang ebidensya, babalikan siya. Kaya ito ngayon ang inaantay natin. Kaya sabi ko, kung sakali naman, wag na yung talagang pitpitin sila kung pwedeng ibartolina yung mga hayop na yan dahil akala mo naman sila ang matino, ang iba hindi. Kaya nga sabi ko, itong mga traidor na mga tao, ang dami yan. Hindi kanya matakwil ang CPP, NDF eh. Siyempre, action speaks louder than words ang kasabihan natin. Bakit hindi mo pwede itakwil? Dahil alam mo naman yan ang sagabal sa ekonomiya natin, sa lahat, pampatay ng tao, panununog, pang-extortion. Bakit hindi mo matakwil yan? Anong ibig sabihin dyan? Ibig sabihin, baka isa ka doon. Yan mga ganun eh. Ako, matagal ako sa dati, aktivista. Hanggang nagsundalo ako. Kaya nga sabi ko, alam ko rin ang paano ang kalakaran. Hindi man tayo political analyst o kaya sa politika, ordinaryo mamamayan lang tayo. Pero nagmamasid lang tayo sa mga kulukoy na mga gawain. Kaya nga sabi ko, yung itong mga artista, mga showbiz o kaya walang kwenta mga tao yan, maliban lang sa mga matino. Kaya nga sabi ko, itong mga naka-incumbent senator ngayon nga nagpa-re-elect, itong nabibisit ako dito sa mga senador na to, ito si Ralph Recto, yung Mr. Ibat, si Mr. Sanaol, si Kiko Pangilinan, ito si drag queen, si Laila de Lima, ito naman si PhilHealth Queen Risa Hontiveros, ito naman si Boy Canin, sundalong hilaw kung si Paildon pa, si Trillanes. Yan. Ito naman si Franklin Baboy Dillon na naglalaway pa, makita natin sa TV, sa mga hearing, nagtutulog lang, tinugtulugan lang tayo. Ang lakas pa ng loob ng ginamit yung kanyang pagka-intelente sa kawalang hiyaan. Yan na nga, mga anomalya din. Hindi lang siya kasi pero sana kung mapitpit tong loko na to. O ako, litsunin ko to pahirapan ko tong loko na to kung mapatunayan. Siyempre, may mga anomalya, hindi pa masyado na yan, nahalungkat. Kaya, siyempre, magaling sila Pero sana kung mahalungkat yan at mapatunayan, magandang pahirapan ng mga loko-loko na yan. Tapos sila pa ni sino pa. Yung mga dilawan talaga. Kasi lahat yan sila dilawan. Sila ni Bam Aquino, sila ni Villanueva, sila ni Gatchalian. Kaya mga yan mga ginawa lang plataforma yung pagka senador,
pero walang mga kwenta. Palitan natin ng mga bago para naman nakakaumay na yung pinanggagawa nila eh. Sagabal talaga sila sa ating pag-unlad. Kaya sana hindi sila manalo. Kung wala, balik tayo sa kangkungan. Baka basurahan pa. Pareho sa sinasabi nila ni Isko na galing sila basura, mapunta rin sa basura. Kaya mga kababayan, mga nasa nalalapit na kampanya, paigtingin pa natin yung BBM Sara. Kaya sabi ko, kung wala naman po ang disqualification dahil bugok lang yan mag-disqualified, huwag nila gawin yan. Talaga mag-aalsa ang taong bayan yan. Kasama na ako dyan. Talagang iwan ko lang. Sabi ko nga, maghalo ang balat sa tinalopan yan. Sabi ko nga sa iyo, sa inyo, lalaban talaga ako sa kapakanan ng bayan para sa bayan yan. Hindi sa mga bayad ng mga politiko na yan, sa mga oligarko. Sige mga kababayan, sa susunod na naman muli. Huwag naman akong kalimutan, i-subscribe. Importante, subscribe eh. View, ganyan, i-comment section. Para sa mga bago natin, mga appearance naman. Small time lang tayo, pero maganda na naman pag nagtulong-tulungan tayo eh. Thank you sa muli. Mang Jess.